I am IRM. I am IRM. I worship God the great I am, Redeemer and Master. who values my faithfulness as He expects humility And integrity. in all my words and deeds. I belong to a church that exists to love God above all. and share His love to others, I belong to a church that nurtures relationship With God and with people. I belong to a church That impacts our community. our country, and the world. I belong to a church, that embodies servant leadership, a church rooted in the Word of God, a church united in prayer, a church commissioned to become intentional. In redeeming lives. and making disciples. This is who I am. I am IRM. Shalom, IRM Lloydminster family. Effective March 22, 2020, IRM Lloydminster will not have a Sunday worship until further notice. This is in compliance with the declaration of the state of emergency of the province of Alberta and Saskatchewan, in which all public gathering, including place of worship with more than 50 participants, are prohibited. Proverbs, WOW, prayer team, and the youth will continue with their small group, but still need to comply and follow general risk mitigating strategies. A recorded messages from either Pastor Willie or one of our pastors here in Canada or in the Philippines will be made available every Sunday in lieu of our regular Sunday worship. Tithes and offering are still being encouraged through Interact or other method, as recommended by our Finance Committee. Continue to pray. Keep safe by following all the suggested precautions by our Alberta or Saskatchewan health authorities. Thank you and God bless. Hello po, today I am making a tutorial video on how to make an online giving po sa Breeze app natin to CPMI. First of all, dalawa po ang gagawin nating accounts or app. It's one for the Breeze and one for the PayPal. Kasi actually, ang online giving natin is through PayPal. Hindi po siya, for some reason, yan lang po yung authorized way ng CPMI or ng para po makagawa ng online giving. So, first, yung Breeze app account natin. Kung wala pa po kayong mga individual accounts, you just go to your email and then search CPMI. And then, January 26, ito is when yung CPMI through Brother Joby nag-send sa lahat ng mga email addresses ng lahat ng members on an invitation on how to create your account. So you click that create account lang and it will redirect you to the site in order for you to direct the Breeze account. And then kung meron naman, that's good. Now, yung PayPal account, dapat po makakreate din po kayo ng PayPal account. Same thing. Ang importante lang is kung anong email address ang ginamit nyo sa Breeze, ayun din yung email address ang gagamitin nyo sa PayPal account. And once you created an account sa PayPal, set nyo lang po yung, dito kayo punta sa bank and cards, set nyo po yung checking account nyo para po diretso po siyang magdeduct sa checking account nyo. So, no need to use any credit cards or anything else. You can basically use your checking account para kung pag mag-online giving kayo, diretso siya mag-deduct sa checking account nyo. So, this one, I'm using Maki's account. Naka-set na yung checking account namin dyan. So, now, I will teach you how to do the online giving. So, you go to the Breeze app and ito yung dashboard niya. Punta kayo dito sa giving.
And then, dyan po sa giving, meron po dyang looking to donate. Click give now to open the donation page. So, i-click nyo po yung orange rectangle dyan na give now. And then, punta ka sa baba. Mamimili ka sa donation frequency, either one time, pwedeng weekly. Pwede nyo iset sa weekly para wala na kayong iintindihan. Automatic na weekly, magdededuct yung donation nyo. Para lang siyang bills na nakaset siya na weekly or monthly or whatever frequency you want to choose. Pero for now, for illustration purposes, let's choose one time. And then one more important reminder or important note na dapat dito sa fund, piliin nyo yung IRML, which is IRM Lloydminster Tithes and Offering. So, piliin nyo yan. And then, for illustration purposes, let's try $5 for now. So, let's put that amount and then click Donate Now. And then, i-click nyo po itong Donate with PayPal. Yung Donate with a card, for some reason, pwedeng credit card ang gamitin, pero through PayPal account pa rin. Ang hindi lang maganda sa credit card is, itong mga money transfers kasi na to, it will be considered as cash advance. Thus, mag-charge ka agad ng interest yung credit card companies and medyo mataas po yung interest ng mga cash advance natin. So, might as well do the PayPal. So, donate with PayPal. And then, log in mo lang yung credentials mo dyan sa PayPal account mo. Username or email and then password. And then, donating from, ayan, kasi yung RBC lang na Cheng account yung nakaset doon na sa PayPal ni Maki. And then, you'll donate $5. I-click mo tong box na share your mailing address with Church Planting Ministries Inc. so they can acknowledge your donation. And then, click Donate Now. And then, that's it. Sabi dito, you donated $5 to Church Planting Ministries Inc. And then, we'll take you back to Church Planting. And then, basically, ang kagandahan nito is every donation na gagawin nyo is mag-email si PayPal ng receipt. So, when you go to your email, here, see? Receipt for your donation to Church Planting Ministries Inc. So, aside from that, lahat ng donation nyo through PayPal is meron kayong resibo, diba? So, maganda siya. Yun lang po. Magandang umaga po at magandang araw sa lahat ng ating mga kapatiran sa IRM Evangelical Church sa iba't ibang simbahan po na ngayong umaga ay kasama natin sumasamba maging sa kanilang mga tahanan, kasama ng kanilang buong pamilya at sa ating mga manggagawa na kasama rin natin nagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nahaharap sa isang malaking hamon dahilan po sa panganib na dala ng COVID-19. Ngayon pa lamang tayo nakaranas ng ganitong karamdaman, ng ganitong kabilis na lumaganap na virus. Noong mga nakaraan ay nakita natin nangyari sa China at kung paano nagkaroon ng lockdown, especially sa lugar ng Wuhan. Subalit hindi natin inaasahan na ganito ay makakarating ngayon sa Pilipinas. At ayon sa Department of Health ay dumarami ang nakakontaminate na i-infect ng virus na ito. Sa ganito mga pagkakataon ay pangkaraniwan na po nakakaranas tayo ng pangamba, ng takot, dahilan sa panganib na idinudulot ng coronavirus. Ang isang mahirap at realidad na ating kinakaharap ay hindi po natin nakikita ang virus. Hindi po natin nalalaman kung saan ito magagaling, kung kanino ito masasalin, kaya po ito ang mahirap. At sa pagkakataon po ito ay parang ang karanasan po natin, para po tayong napapaligiran ng virus at tayo po ay parang biktima
na walang depensa at walang makapag-iingat sa atin. Sa ganitong pagkakataon ay maganda pong alalahanin natin na meron po tayong malalapitan, na meron pong nag-iingat, meron pong pumapatnubay at tumutunghay sa ating bilang kanyang mga anak. Hindi po tayo naiiwanan na parang biktima na naghihintay na lamang na tayo ay makaranas ng karamdaman at ng panganib na wala kong depensa. Sinasabi po sa ating ng salita ng Diyos, at ito po ang ating alalahanin ngayong umaga, na meron pong isang Diyos na malalapitan natin at mapagtitiwalaan natin sa ganitong mahirap at mahamong pagkakataon. Kaya po ngayong umaga, gusto ko po na samahan niyo ako na tunghayan ang salita ng Diyos at tanggapin ang mga pangako at katotohanan ng pangako ng salita ng Diyos sa gitna po ng pandemic ng coronavirus. Ito po ay matatagpuan natin sa awit 121. Awit 121. At gusto ko pong samahan niyo ako na pakinggan ito o sa inyong mga tahanan, pwede rin pong buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa awit 121. Mabasahin ko po sa English Standard Version. Ganito po ang ating mababasa. I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga banal na salita. So, ang nais po natin tingnan mula sa mga talatang ito ay who is the Lord unto whom we can entrust our life for help, protection, and preservation, especially in difficult times. Sino po nga ang ating Panginoon Diyos na pwede natin paglagakan ng ating buhay upang tayo po ay ingatan, patnubayan, at panatilihin, lalo na sa pagkakataon na mahirap at mapanganib. Akin na pong pinamagatan ng mensahe ngayong umaga na help, help, help. Sapagkat yan po ang pangkaraniwan nating nadalaman. Yan po ang pangkaraniwan nating natatawag kapag tayo po ay nangangailangan ng tulong. Una po, makikita natin mula sa mga talatang ito. Our helper is the God of creation. Ang paggagalingan po natin tulong ay ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ang unang talata po ng awit 121 ay nagsimula sa isang katanungan. Sabi po ng salmista, I will lift up my eyes to the hills. Where does my help come? Sinasabi po na ang awit nito ay awit ng isang manlalakbay, a pilgrim. At marahil po, siya ay pupunta sa Jerusalem. So, balit ito po ay applicable din sa atin sapagkat tayo po ay mga manlalakbay dito po sa sanlibutan. We are on a journey in our life. We are pilgrims here on earth. At katulad po ng mga Israelita noong pagkakataon na yun, ng sulatin ito ng salmista, ay marami pong panganib na nakaamba at nag-aabang sa kanyang daan, sa kanyang paglalakbay. Tayo rin po, more particularly,
ito pong dinaranas nating pandemic ng coronavirus. Ang salmista po ay sinagot ang kanyang katanungan. Ang sabi po niya, "My help comes from the Lord who made heaven and earth." Napakaganda po ng kasagutan ng salmista sapagkat ito po ay nagdadala ng ating sitwasyon sa tamang perspektibo na ang anumang mahirap na sitwasyon o pangalit na ating kinilalagyan ngayon ay dapat nating makita sa liwanag na ang may kontrol ng lahat ng bagay ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. At ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay makapangyarihang Diyos. Kung titignan po natin at kung ating pag-aaralan, gaano kalawak, gaano ka-complex ang universe na nilikha ng Diyos at kung paano po ito nagpapatuloy ang mga planeta, ang mga bituin sa kanilang pag-ikot at kung paano ang buhay sa universe ay nasusustain, tayo po ay mamamangha. Subalit sa kabila po at sa likod ng complex na universe at malaking universe nito is our Creator, the God to whom we can go for help. At siya po ang may kontrol ng lahat ng mga bagay. At hindi lamang po niya create ang universe, siya po ang nagsusustain. Ito po ay mananatili at namamalagi sapagkat ang Diyos po ang may hawak nito. Sabi nga po sa salita ng Panginoon sa Aklat ng Mga Gawa, "In Him we live and move and have our being." Dahilan sa Kanya, tayo po ay nabubuhay, tayo po ay tumikilos, at tayo po ay nandito. Hindi po tayo, of course, aksidente. Tayo po ay nilikha ng Panginoon. At hindi po aksidente na tayo ay nandito at nabubuhay at mayroong lakas at humihinga sapagkat mayroong Diyos na nagsusustain sa atin. Siya po ang Panginoon Diyos. Ang sabi po sa aklat po ng Colosas, Kapitulo 1, talatang 17, He holds all things by His powerful word. Ang Diyos po ang nagsusustain at kaya po ang lahat ay ng mga planeta at mga bituin ay hindi po nagkakabanggaan at wala pong chaos kundi po mayroong order sa universe ay sapagkat ang Diyos po ang may hawak nito. He controls every single atom in this vast, complex universe. Kuminsan po ay nalilimutan natin na sa likod ng napakalawak at napaka-complex na universe na ating tinitirhan ay ang manlilikha na siyang gumawa nito, na siyang nag-design nito, at siyang nagpapanatili, at siyang nagsusustain nito. Sa madaling sabi po, ang Diyos po natin na malalapitan, mapagkakatiwalaan sa pagkakataong nito ay hindi po isang absentee God. Hindi po isang Diyos na nilikha ang sanlibutan at pagkatapos po ay ito ay kanyang iniwanan upang mag-operate sa kanyang sarili. Hindi po ganyan ang ating Diyos. He is a God who is active in keeping and sustaining His creation and His creatures. Maalala po natin na ang Panginoon Diyos, nung nilikha po niya ang sanlibutan at ang lahat ng nandito, bawat araw po ay meron siyang nilikha and kanya po tinitingnan ang kanyang nilikha. Binabantayan po niya, tinutunghayan po niya. At nung sabihin po ng Diyos na pagkatapos likhain ng tao, siya po ay namahinga, hindi po ibig sabihin ito na wala na pong ginagawa ang ating Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin lang po na siya ay namahinga. Siya po ay namahinga sa paggawa at sa paglikha.
Subalit siya po ay nagpapatuloy na nakatunghay, nakasubaybay at nag-iingat sa kanyang nilikha at sa bawat isa sa atin na mga nilikha ayon sa kanyang larawan. Ito po ay sapat na dahilan upang tayo po ay hindi matakot, hindi po mag-alala, kundi patuloy na ipagkatiwala ang ating buhay sapagkat mayroong isang Diyos na siyang nag-iingat, nagbabantay at nakatunghay sa atin. Mga kapatid, sa tuwing tayo ay titingin sa nilikha ng Diyos, sa kalawakan, sa mundo, sa mga kahoy, sa mga puno, sa bulaklak, maging sa ilog, sa isda, sa ibon na nilikha ng Diyos, maging paalala po ito na ang lahat ng nakikita natin ay nandoon sapagkat mayroong isang Diyos na hindi lamang nilikha ito, kundi nagpapanatili upang sila'y nabubuhay. At kayo po at ako, kaya po madalas na sinasabi ng Panginoon, look at the birds of the air, look at the flowers of the field, upang paalalahanan po tayo na ating pong pagtiwalaan siya. The God who provides is also the God who protects. The God who created is also the God who sustains, who keeps us in times of need, in times of danger, in times of emergency. Yan po ang Diyos na ating malalapitan. Our helper is the God who created the heavens and the earth, the God of creation. Pero kung minsan po, ay hindi natin maiwasan na nagkasabi tayo, of course, ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa, ng lahat na nakikita natin at ng universe. Pero yung bang Diyos na yan ay mapagtitiwalaan natin sa kapanahunan natin ngayon. Maaasahan ba natin siya na magiging tapat at kung paano niya nilikha ang sanlibutan ay patuloy niya na titingnan ang kanyang mga anak ngayon. Kaya po makikita natin, our helper is not only the God of creation, kundi pangalawa po mula sa mga talata na binasa pa natin kanina. Especially dito po sa verses 3 and 4 ng awit 121. Our helper is the God of Israel. Our helper is the God of Israel. Ang sabi po ng talata, He who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Ang Diyos po at ang salmista ay isiniruin, kumbaga ang kanyang camera on one particular nation and people. At ito po ay ang bansang Israel kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang pangangalaga, ang kanyang pag-iingat. At kung titignan po natin ang record ng pagkilos, pag-iingat at pag-preserve ng Diyos sa bansang Israel, ay makikita po natin ang isang proven track record. Kung paano po ang bansang Israel mula po sa isang pamilya na halos magkahiwa-hiwalay at nagkawatak dahilan sa isa sa kapatid ay naipagbili bilang slave patungo sa Egypt. Halos ikamatay ng kanyang ama, si Joseph, sapagkat ang balita ng kanyang mga anak ay napatay siya ng wild animals. But in reality, he sold as a slave in Egypt. So in God's providence and sovereignty and in His wisdom, ay minaratan po ng Diyos so that Joseph would be blessed by the presence of God. So that not only that he rose to become the prime minister of Egypt, but he was used of God, not only for all Egyptians, but even for his family and all Israel, to be preserved from famine. So that his whole family ay nakarating po sa Egypt upang doon sila ay pangalagaan ng Panginoon, paramihin ng Panginoon, hanggang sa sila ay maging isang napakalaking pamilya at mas malaking bayan. Mga kapatid,
Sinasabi ko na kung gusto natin malaman kung ano ang gagawin ng Diyos ngayon o sa kinabukasan, tingnan po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa nakalipas. Kaya po ang sinasabi ng salmistang ito ay pagbabalik tanaw sa ginawa ng Diyos sa bansang Israel, sapagkat katulad po ng salamikain natin, ang paalalay gamot sa taong nakakalimot. Madali po tayo makalimot kung ano ang ginawa ng Diyos sa nakaraan. And in order for us to know what God is doing today and what God will do tomorrow, we have to look back and see what God has done in the past. At makikita po natin ito sa record at sa istorya ng bansang Israel kung paano po sila iningatan ng Diyos. Nakita po natin na ang Diyos ang nag-ingat sa kanila sa 10 mga salot. 10 plagues. Sa kasalukuyan po ay as if we are experiencing the plague of coronavirus. But let us remember how the Lord protected the Israelites from 10 plagues in Egypt. At ang pinakahuli po, ang pinaka-matindi, the plague of the death of the firstborn. Na ang sinasabi po ng history at ng record ng scriptures, the angel of death passed sa lahat ng tahanan sa Egypt. But when he saw that the doorposts were covered with blood, the death of angel passed over and spared the firstborn. At yan po ang ginawa ng mga Israelita na sila po ay nagpahid ng dugo ng hayop sa kanilang mga hambat, sa kanilang mga pintuan, na nakakita po ito ng death angel. Ang death angel po ay lumagpas at sila po ay iniligtas. What an amazing demonstration of salvation and protection. Mga kapatid, yan po ay tumutukoy of course kung paano po tayo iniligtas ng Diyos mula po sa plague of sin and death through the Lord Jesus Christ. Subalit ang Diyos po na nagligtas sa atin mula po sa kapahamakan patungo sa impyerno at pagkahamak ay siya rin pong Diyos na siya nag-iingat sa atin ngayon. Siya rin po ang the same God na siyang nagbabantay sa inyo at sa akin sa salot at sa plague kung maituturing man ito ng coronavirus. At nakita po natin kung paano ang Diyos ay hindi lamang po iningatan sila sa loob ng nation of Egypt, kundi po sa kanilang paglalakbay in the wilderness, even sa kanilang pagpirebelde and disobedience, and God preserved them and led them to experience the abundance of the promised land. Kaya kung makikita natin, ang Diyos po ay napakatapat sa bansang Israel. Mga kapatid, hindi nga po ba, kahit ang mga employer, kapag sila ay tumatanggap ng pumapasok sa kanila na applicants for a position, ay kanila pong tinitingnan ng resume at kanila pong tinitingnan ang job experience sapagkat gusto po nila malaman kung mayroong magandang track record ang empleyado na nag-a-apply sa kanila. Mga kapatid, God has a proven track record. And we look at what He has done and what He is doing to the nation Israel, ay makikita po natin na siya ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Nasabi po ng talata, He neither slumbers nor sleep. Ang Diyos po, He is not too busy with the universe to attend to the needs of His children. Okay? Ang sabi po ay He neither slumbers nor sleep. He's always on duty 24/7. Unlike the other gods na katulad po ng tinawagan ng mga sumasamba kay Baal during the time of Elijah, na nung sila po ay nag-offer ng kanilang handog, sabi po na Elijah sa kanila, baka busy ang inyong Diyos, baka natutulog ang inyong Diyos. Kaya gisingin nyo, lakasan nyo ang inyong pagtawag sa Kanya.
Subalit ang Diyos po ay hindi ganyan. He's always awake. He never slumbers nor sleeps. His ears are always open to the prayers, to the cry of His children. Sapagkat hindi po siya natutulog, hindi po niya kailangan pumahinga. Hindi po siya nakakaranas ng pagiging lobat na kailangan po siyang ma-recharge. Wala pong power at energy na nade-drain sa ating Panginoon in sustaining us, in protecting us, in providing for us. Hindi po tayo dapat mag-alala na baka maubusan ng kapangyarihan ng Diyos, na baka siya mapagod sa mga pagkakataon na maraming tumatawag sa Kanya. Hindi po nagbabago ang Kanyang kapangyarihan. Hindi po mababawasan ang Kanyang power. We can look and we can come to Him. Yan po ang ating Diyos na sa akin ay nag-iingat. Siya po, ang God, our helper is the God of creation. Our helper is the God of Israel. Pero ang tanong po natin, ito bang Diyos po na ito, ay makakasiguro tayo na ang ating personal na pangangailangan ay nakikita niya at Kanyang matutugunan. Pangatlo po na makikita natin, our helper is a personal God. Makikita natin sa verses 5 to 8, at gusto ko pong balikan natin yung mga talata na yun, na makikita po natin yung personal pronoun na your or you na binabanggit. Sa verse 5, ganito po ang ating mababasa. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun, verse 6, the sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Verse 7, the Lord will keep you from all evil. He will keep your life. Verse 8, the Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Kung mabilangin po natin yung you or your in this particular chapter, 8 or 9 times po binanggit, the psalmist is emphasizing that this God who is so powerful and big and wise, who created the whole universe, this God who helps us, is not only the God of Israel, but this God is a personal God. He knows each one of us. He knows His children. Kilala po niya kayo. Kilala niya po ako. Kilala niya ang bawat isa sa atin. He knows us personally. At napakaganda po ng mga pangako na ipinagkaloob sa atin mula po sa mga talatang ito. Ang sabi po niya, the Lord is your shade on your right hand. Bakit ito binanggit yung right hand? Ito raw po ay nagre-represent sa place of human need. Marami po sa atin ay right-handed. Kapag meron po tayong kailangan gawin, buksan, buhatin, kunin, hawakan, oftentimes, we use our right hand. Kailangan po natin ang lakas sa ating right hand. We only eat holding the spoon on our right hand. Sapagkat marami po sa atin ay right-handed. That's the place of that represents our human need. Doon po natin kailangan ang tulong. Kaya po ang sabi ng talatang ito, ang Diyos po ang ating shade sa ating kanang kamay. Doon po sa pangangailangan natin ng tulong, nandun po siya upang ipagkaloob ito. At katulad po ng sinabi sa atin, 24-hour protection po tayo sapagkat hindi po siya natutulog at hindi po siya umiiglig. Hindi po ba minsan pag nakakakita po tayo ng mga dignitaries, mga businessmen, mga public officials na meron po silang bodyguard, meron po silang security guard, para po nakakaigit at ang sarap po na isipin na parang kahit saan ka pumunta, may nakasunod sa iyo, may nakamasid sa iyo, may nagbabantay sa iyo.
Kapag nakita po natin at ipinalitan ng presidente, for example, ay bibisita sa isang lugar, matagal pa po bago dumating ang presidente, nandun na po ang Presidential Security Guard. Clear ang area. Sinigurado po na ang lugar ay safe for the president to visit. Pero alam niyo po, kahit yung pinakamagagaling na security, presidential security ay nalulusutan sapagkat nakita natin sa Amerika ilang presidente po ang na-assassinate. Tayo po na mga anak ng Diyos, wala po tayong human bodyguards ang bawat isa. Subalit meron pong Diyos na nakatunghay sa inyo at sa akin 24 hours a day, 7 days a week. I-recognize po natin, i-affirm po natin na may nakatunghay po sa atin. Huwag po tayong mamuhay na para bang tayo lamang ang kailangan mag-ingat sapagkat kung hindi natin ingat ang ating sarili ay wala nang iba. Meron po Diyos na nag-iingat sa inyo at sa akin. Opo, kailangan po natin gumawa ng sariling pag-iingat, but beyond what we can do, over and above, is the God, a person of God, who keeps you, who protects you, who is looking at you and looking at me. At sabi po nun sa ang talata, He protects us from all evil, sa lahat ng masama. And He protects us for all time and beyond hanggang tayo po ay makarating sa Kanyang piling sa walang hanggan. Naalala ko po isang pangyayari sa aking buhay na masasabi ko po na naranasan ko paano ako iingatan ng Panginoon. Ako po ay marahil siguro po 7 or 8 years old. Kasama ko po ang aking mother na pupunta sa kabilang barangay sa aming lugar sa Pandi, Bulacan. Nagkataon po na ang barangay na yon, kailangan po namin tumawid ng ilog. Pero wala pong tulay. Kundi po ang tatawirin namin ay para pong, ang tawag namin doon dati ay kritil, pero ito po ay nakatayo ng parang maliit na dam. Sa kabilang panig ay nandun po ang pinanggagalingan ng tubig, at sa kabila ay yung mas mababa. Kapag ka dumarating ang tagulan, nag-overflow ang tubig, kaya po dumadaloy doon sa simento at dahilan sa patuloy ang pag-awas ng tubig, nagkakaroon po ng lumot at madulas na ito ay lakaran. Pero wala pong ibang tulay, kailangan po namin doon dumaan. At sa pagkakataon po na ang aking ina at ako ay pupunta sa kabilang barangay, ay may overflow po ang tubig. May overflow po ang pritil na yun. But wala pong ibang daan. Malayo kung kami ay iikot. At natatandaan ko po parang parang kailan lamang ito nangyari, maliwanag na maliwanag sa aking isipan. Lumalakad po ang aking inaataking sinusundan siya. Meron pong iba na aming nakakasalubong at makakasalubong sa pagtawid doon sa pritil na yon na dinadaluyan po ng tubig patungo sa ibaba. Tinitingnan ko po yung ibaba at tinitingnan ko pa lamang ay halos matatakot ako sapagkat malalim ito at sementado po yun. Kaya kung may anumang mangyari, magulas ka, tatama ka sa simento at of course, ikaw ay dadali ng tubig sa baba at pwede kang malunod. Habang kami ay tumatawid na nasa una po ang aking mother at kung kami ay nasa bandang gitna na hindi po niya alam sapagkat siya ay dire-diretso, ako po ay nadulas. At alam ko na po sa aking isipan ko ano mangyayari kasunod sapagkat nakikita ko na po na sa aking pagkadulas, hindi ko na makontrol at mabalanse ang aking katawan na ako po ay mahuhulog. At ang aking katawan o ang aking ulo ay tatama sa simento at ako po ay babagsak sa tubig.
All the while, akala po ng aking mother ay nakasunod ako sa kanya. Alam niyo po ba ang nangyari? Sa tapat po na nawawala na ang aking balanse at ang feeling ko po ako ibabagsak, doon po ako biglang may nakasalubong na siyang humawak sa akin. Kaya po nag-gain ko ang balance ko. Nakatayo po ako na maayos at nalagpasan po yung portion na yun na napakadulas. At nakasunod ako sa aking mother at nakatawid po kami. Alam niyo po, ewan ko kung bakit. Hanggang nung mamatay yung mother ko, hindi ko nasabi sa kanya. Pero hindi ko na po sinabi sa kanya na ina, nanay, kamuntik na po akong mahulog. Kamuntik na po akong madisgrasya. Parang nung pagkakataon po na yun, sa shock at sa takot ko, hindi ko na nakuha sabihin sa akin yun. As I reflect upon that incident that happened years ago, I am so sure now it is the hand of the Lord that kept me from stumbling, that kept me from falling, na ako ay tumama sa semento at bumagsak na tubig na maaari kong ikagunon at ikapahamak. The Lord kept me. The Lord saved me. The Lord protected me. Minsan po, iniisip ko, nagkataon ba na nung ako ay bubuwal na, ay tsaka ako minakasalubong? Hindi ko po ina-expect. Nagulat ako. Sapagkat I was losing my balance. Then suddenly, yung kasalubong ko, ginawakan ako. But I am sure now, it is the Lord behind all that, sapagkat meron po siyang plano at layunin sa ating buhay. Mga kapatid, that's your God, that's my God. Sa mga pagkakataon, we feel vulnerable. We feel we are like victims. We can do nothing. We feel we are helpless. That's where God comes in to demonstrate His protection, His help, His preservation of us, sapagkat tayo po ay kanyang mga anak. Patuloy po natin ipagkatiwala ang ating buhay sa Panginoon. Mapagkakatiwalaan po natin siya. Kilala po tayo niya. Hindi po niya tayo nakakalimutan. Meron na pong mga pagkakataon, yung mga magulang, sa dami ng kanilang mga anak, nalilimutan ang pangalan ng edad. Di ba ba? Sa bigla. Pero ang Diyos po ay hindi nakakalimot sa inyo at sa akin. Our God, the God who helps, the God who preserves, the God who gives, is the God of creation. Our helper is the God of creation. Our helper is the God of Israel, and our helper is a personal God. Isang tunay na pangyayari po na aking ibabahagi sa inyo bilang pagkatapos. Ito po ay tunay na nangyari, but the details ay lost in my memory. Meron po isang lalaki during the time na pinapersecute po ang mga Christians sa Europe, na ang lingkod ng Diyos na ito ay hinahabol ng dalawa upang siya ay patayin because of being a faithful witness to the Lord. At nang siya po ay naghahanap ng lugar kung saan siya makapagtatago, ay napunta po siya sa parang isang lugar na patag at parang wala na po siyang pagtataguan at ang kanyang mga pursuers and persecutors ay malapit ng malapit sa kanya. And so he came to the Lord in prayer, Lord, protect me, save me, deliver me from this danger. At alam niyo po, sa kanyang pagtakbo ay nakakita po siya ng isang maliit na kuweba na pwede niyang pasukin upang doon siya magtago. Wala na pong ibang lugar, wala nang ibang structures, wala nang bundok, wala nang malaking bato na pwede siyang takbuhan kundi isang maliit na kuweba.
Kaya po ginawa ng lalaking ito, siya po ay pumasok sa kuweba. At alam niyo po, pagkatapos po niyang pumasok sa kuweba, an amazing thing happened sapagkat meron po isang gagamba na nagsakot sa bibig ng kuweba. So, patuloy po nagsakot ang gagamba doon sa bibig ng kuweba na nung dumating po yung humahabol sa mananampalataya na nandoon sa loob. Ang sabi po ng isa, palagi ko dito pumasok yan sa kuweba. Pasukin natin to. Pero sabi po ng kanyang kasamahan, mag-isip ka, tingnan mo. Hindi ba may sakot ng gagamba? Kung siya ay pumasok dyan, dapat nasira yung sakot ng gagamba. Wala siya dyan. Gamitin mo yung kokote mo. Wala siya dyan sapagkat buo yung sakot ng gagamba. Kaya po yung dalawang naghahanap at sumusunod sa kanya ay lumagpas na at nagpatuloy na hanapin siya sa ibang lugar na hindi nila alam na nasa loob yung mananampalataya sapagkat yung gagamba ay nagsakot pagkatapos niyang pumasok doon. Kaya nga po nung lumabas yung mananampalataya niya, ito po ang kanyang nasabi na naranasan niya ang pagliligtas ng Diyos. Ang sabi po niya, with God, a spider's web is like a wall. Kung kasama mo ang Diyos, ang sakot ng gagamba ay parang pader. But without God, a wall is like a spider's web. Subalit kung wala ang Diyos, kahit ang pader, ay parang sakot ng gagamba. Mga kapatid, sa inyo po na nagtitiwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, gaano man sa tingin natin na delikado ang panahon, panghawakan po natin kung kasama natin ang Diyos. Iniingatan po tayo ng Panginoon. Huwag po tayo matakot. Huwag po tayo magpanik. Sa mga nakakapanood po ngayong umaga, subalit kung wala pa si Kristo sa iyong buhay, kahit meron kang ibang pagtitiwalaan, masasabi ko na kahit pa rin ay parang sakot ng gagamba kung wala si Kristo sa iyo. Anytime pwedeng dumating ang panganib, anytime pwedeng ma-infect ka ng karamdaman, at anytime pwede kang tawagin sa kabilang buhay. Are you sure na when you die, o kung ano man mangyari sa iyo, you are going to spend eternity with God sapagkat si Kristo ay nasa buhay mo? Bakit hindi mo ilapit ang iyong buhay at pagkatiwala ito sa talagang makapag-iingat at makapag-iligtas sa iyo ang ating Panginoon Diyos? Nasaan ka man ngayon, gusto ko sabihin sa iyo, mahal ka ng Panginoon at nakahanda ang Diyos na tumugon sa iyo sa paglapit mo sa Kanya. Gusto ko na sa bawat isa po na nais hindi pa nakakasiguro na si Kristo ay nasa kanilang buhay ngayon, ay manalangin, isang simpleng panalangin at pwede kang sumunod sa panalangin ito. At pagkatapos po nito, ay meron po akong panalangin na babanggitin para sa lahat sa atin. Ito po ay nagmula sa kay Bishop F. Candero na siyang Secretary General at CEO ng World Evangelical Alliance. Prayer po against COVID-19. Ipapanalangin ko po na ang bawat isa, kung mayroong nanonood nito na hindi pa siya sigurado sa kanyang kaugnayan sa Panginoon, sumunod ka sa simpleng panalangin ito. Panginoon Diyos, maraming salamat po sapagkat mayroon akong malalapitan katulad mo. Siyang lumikha ng langit at lupa, makapangyarihan sa lahat. Isang Diyos na may record ng katapakan sa bansang Israel. Isang personal na Diyos, mananalitang Diyos. Isang Diyos na nakikilala ako ngayon. Kilala mo po ako, Panginoon. Kilala mo ang aking mga pagsalansan at pagkakasala. Subalit hinihiling ko po ang iyong kapatawaran, ang iyong paglilinis. Nagbabalik loob po ako sa iyo. Patawarin mo po ako. Pinagsisisan ko ang aking kasalanan
Maraming salamat sa ating Panginoong Jesus na siyang namatay upang tubusin ako sa aking pagkakasala. Nais ko pong nandayahan si Kristo sa aking buhay. Nais ko pong ipailalim ang aking buhay sa pangunguna ni Kristo. Siya ang maging Panginoon at aming tagapagligtas. Hindi na po ako naniniwala sa aking sariling magagawa, sa aking relihiyon, kundi po sa ginawa ni Kristo sa krus na nag-aalay siya ng kanyang buhay upang ako ay tubusin mula sa kasalanan. Maraming salamat po sa iyong pagdinig. Maraming salamat sa iyong biyaya. Maraming salamat sa iyong habag. Maraming salamat sa iyong pagkapatawa. Maraming salamat sa iyong regalo na rin buhay na walang hanggan na aking inaangkin, tinanggap sa pamagitan ng Kristo na siyang aking tagapagligtas at Panginoon mula ngayon at habang ako'y nabubuhay. Ito ang aming sabang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong magiging samahan niyo po ako sa panalangin na ginawa ng ating Bishop Efrain Tendero, prayer against COVID. Ito po ang panalangin, samahan niyo po ako. Our Almighty God, Creator of heaven and earth, we come before you today on behalf of our nation, the Philippines. Now, under extreme threat of the COVID-19, we praise you that you neither slumber nor sleep, and you are watching over our land and our people, especially in these perilous times. Our help comes from you. We cry out for your mercy and protection against this virus. We declare that you alone are our refuge, our place of safety. We pray that you protect our people from this deadly disease and rescue our land from this dangerous trap. Grant our President and all our national and local leaders wisdom and understanding as they establish and implement guidelines, measures, and strategies in fighting against COVID-19. Enable our health officials and medical personnel with your strength and power as they attend to the sick and vulnerable and help many others to stay healthy. Lead the medical scientists here and around the world who are working double time to find the antidote to COVID-19. In these dangerous times, grant us your grace and peace to stay calm and to overcome fear, because the spirit of fear does not come from you. Instead, you have given us faith, hope, and love. You have given us power and a sound mind. Your word says that you will keep in perfect peace on those whose eyes are fixed on you. Finally, we pray that in the midst of this pandemic, you would unite our people in love, bind our nation in peace, and bring hope and healing to our land with your grace and power. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen. That is the prayer composed by Bishop Efrain Tondero, Secretary General of World Evangelical Alliance. Mga kapatid, sa IRM at sa mga kaibigan po natin nakapanood ng live streaming nito, pagpalain po kayo ng Panginoon, nawa po ang presensya, pag-iingat, patnubay at pagsubaybay ng Panginoon ang sumayin nyo at pagkatiwala po natin ang ating buhay sa Kanya at mabuhay po tayo may kapanatagan, kapayapaan. God bless you.